Good day, everyone. I am Dr. Liza Rodin Borlasa, an author of two books, Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino at Retorika o Masiling na Pagpapahayag. I graduated my Doctor of Education major in Filipino Language Teaching in Cebu Normal University last 2019. A national writer in the supplementary materials, a division module writer, and a division module editor, a regional, division, district, and school speaker facilitator, and also a national and local let reviewer under Carl Balita Review Center. And I am presently connected in the Department of Education as Master Teacher 2. This is my 8 years in the Department of Education this coming school year 2023-2024. Though this is my 28 years in the profession. 20 years is from the private schools, namely St. Jude Early Learning Institute and Sacred Heart School for Girls, now known as Sacred Heart School Hijas de Jesus, and also in the different colleges and universities like Talisay City College, Mandaue City College, and Cordoba Public College. University of San Jose Recoletos and Cebu Normal University. My topic for today is about teaching strategies in the 21st century teaching and learning. This is in line with what the DepEd wants us, diba, in the PPST. Tandaan ang pagtuturo ay isang mapanghamong profesyon. Ang isang guro ay alagad ng agham at sining. Ang mahusay at matalinong pagtuturo ng guro ay nagbubunga ng isang epektibong pagkatuto ng mga mag-aaral. The objectives are the following. Determine the way in integrating ICT into teaching and learning. Model effective applications of content knowledge within and across curriculum teaching area with the use of course with our teaching strategies, and developed and applied effective teaching strategies to promote critical thinking as well as other higher order thinking skills. So, makikita nyo yan, nasa PPST natin. Yung layunin number 2 is under PPST 1.1.3 and yung number 3 is under PPST 1.5.3. Upang lubos na maging aktibo ang mga estudyante natin at para magkaroon sila ng madaliang pagkatuto ay syempre tayo bilang guro ay gagamit ng iba't ibang mga strategiya. So, what is strategy? It is a generalized plan for a lesson which includes structure, instructional objectives, and an outline of planned tactics necessary to implement the strategies. So this is according to Stone and Morris and Isaac of 2010. So a generalized plan for a lesson. So yun, sa pamamagitan nito ay magiging maganda, aktibo, at magkakaroon ng madali ang pagkatuto yung mga mag-aaral natin. So what is the difference between methods and strategy? Methods consist of principles and approaches that are used by teachers in presenting the subject matter. And it is a micro approach. Micro lang. Samantala, strategy refer to the approaches used by teachers to achieve the goals and objectives of the lesson. So ito yung ginamit ng mga guro para mapagtagumpayan o makamit yung layunin. So ano-ano yung mga strategy para makamit natin, magiging matagumpay tayo sa layunin natin hinahangad sa bawat araling tinalakay. So it is a macro approach. And its purpose is to create conducive learning environment. Okay, yon. So there are types of methods. So what are these? Number 1 is teacher-centered methods, learner-centered methods, 3 is content-focused methods, and 4 is interactive or participative methods.
So, teacher-centered methods, meaning the teacher is looked upon by the learners as an expert or an authority. So, tinitingala ka ng mga mag-aaral. Nakadepende sa iyo yung mga mag-aaral. Kasi tinitingnan nila ikaw yung may otoridad na magsabi o magtalakay tungkol sa paksa. So, example is the lecture method. So, ikaw yung nagtatalakay. So, meaning teacher-centered methods lang. While centered methods, the teacher becomes a resource rather than authority. So, una, teacher is the authority, di ba? The teacher-centered methods. While this one, the learner-centered methods, the teacher is only a resource. So, like discussion methods. So, siguro, the teacher will only guide, ask questions, and it's the students who will discover, di ba? What is the topic all about? So yun, learner-centered methods. So hayaan ng guro na ang mga mag-aaral ang siyang magpapaliwanag, ang magtatalakay tungkol sa aralin. But then, syempre, guided by the teacher. Content-focused methods naman, both the teachers and learners have to fit into the content that is taught. So kapwa silang dalawa, kailangan maka-fit in sila doon sa content kung ano yung tinalakay. Halimbawa, the program learning approach. So yun, kung ano yun, halimbawa, oh, hanggang dito lang, o dyan lang talaga. Diba? Kasi naka-program. So yun, susundin dapat. Interactive and participative methods. These methods are driven by the situational analysis of what is the most appropriate thing for us to learn, do now given the situations of learners and teachers. So this requires a participatory understanding of varied domains and factors. So interactive, di ba? Nagkakaroon ng interaction, participation. So, yun, nangangailangan talaga ng pag-unawa, di ba? O, dito na, pag-unawa yung mga varied domains and factors. So, those are the four types of methods. Now, so how do you describe the 21st century classroom? We were talking about 21st teaching strategies, 21st century students. Now, how do we describe the 21st century classroom? Diba? The components of the 21st century classroom, yan, ipinapakita dyan. Diba? Meron ng digital projector. Merong whiteboard, hindi na blackboard. My teacher's laptops, syempre ginagamit yan, di ba? Then students response through cell phone. Kaya nga, minsan, yung cellphone talaga ng mga estudyante, halimbawa pag lagi silang nagdadala, so we can use that one positively, di ba? Rather than, oh, wag kayong hayaan na lang natin yung mga bata na gumamit na lang ng kung ano-ano dyan or naglalaro. So if they want games, then we can also have games, di ba, sa klase natin. Tapos gamit yung cellphone nila. Siyempre, yung games naman na may kaugnayan sa paksang tinalakay. And then the audio-visual system, meaning yung sound system, of course. Para naman, halimbawa, pag nagpapakita ka ng video or nagpapatugtog ng musika, at least may tunog, di ba? Kasi naman, pag nag-play lang dyan, tapos walang tunog, nakakaantok naman yan. O, mas maganda pag may tunog. Okay, so yan ang component ng 21st century classroom. And I know most of the teacher, if not all, ay meron ng ganito, di ba? Noon, nung ako'y pumasok sa Departamento ng Edukasyon, hindi pa ganyan talaga. Bumili ako ng sarili kong, una kong sahod, binili ko ng projector. Pero, pagkatapos ng, I think, isa o dalawang buwan, I mean, no, 3 buwan pala, pagkatapos ng 3 buwan, hindi ko na nagamit yung projector ko. Bit-bit ko pa nga lagi araw-araw pag pumasok ako sa paralan. Tapos hindi ko na nagamit. Bakit? Dahil naglalagay na ng mga television sa bawat classroom. So yun ang ginagamit namin doon na nakakonect yung laptop, di ba? O yun. So ngayon naman, di ba, namimigay ng laptop yung DepEd para ipagamit sa mga guro sa pagtuturo. At may mga tabs din, tablet,
Gano'n, at iba pang laptop na kung saan magagamit din ng mga estudyante. Pinapahiram. Okay, yun. So according to David Kelly, the founder of IDEO, creator of the Hasso Plattner Institute of Design and Stanford. So he said the 21st classroom is highly augmented with technology that allows kids to be one-on-one. It's like to have a playtime rather than to have people sitting around with a teacher in front, di ba? It's traditional naman yan na yung guro andun sa harap, nagtuturo, tapos yung mga estudyante andun lang, nakaupo, nakikinig, tapos hayon, um, yung iba inaantok, ganun yung iba, nakikinig man physically andyan, but then mentally, wala. So, walang interaction. So, with the use of the technology, so nagkakaroon na ng pagbabago pa, I mean, nagkakaroon ng interaction o nagiging masigla yung klase. The 21st century skills composed of the four C's, right? Yeah, it's collaboration, communication, creativity, and critical thinking. Um, ito ay para maihanda yung mga estudyante natin sa kolehiyo o kaya kung ano man yung career na tatahakin nila. I remember the exists of the senior high. It's either magkaroon sila ng, magpapatuloy sila sa pag-aaral o kaya ay magtatrabaho, magkaroon ng sariling negosyo. Diba? At yun. So yan, the K-12 graduate, yun ang ating layunin na pagkatapos ng mga mag-aaral sa senior high school. So, they could be into higher education, enroll in a higher education, middle level skills development, o mag-aaral na lang yung TESDA, etc., entrepreneurship, o kaya employment, magtatrabaho. Okay? So yun, gamit yung mga skills nila, di ba? Yung information, media, and technology skills, learning and innovation skills, life and career skills, and of course, the effective communication skills. That should be holistically developed, di ba? That one. So, holistic developed Filipino with 21st century skills. So, yun ang magiging graduate ng K-12 natin. Yun yung mga mag-aaral natin. So, in critical thinking and problem solving century skills, the teacher poses a problem and asks students to solve it or research for answer. So, magbibigay ka ng problema, ng suliranin, sila yung magbigay ng solusyon o lulutas sa suliranin iyon. It's either i-research nila o ano yung gagawin nila o magtatalakay. Communication, meaning teacher raises an issue or topic and students express their ideas with varied media. So this is the topic. This is the topic, this is the issue. So students na will express their opinions regarding the topic or issue na kung saan yung pagtatalakay nila, syempre, it is within the topic. Okay. Then collaboration, teacher provides a task and students work in teams. So of course, all of that is with the help of the technology. Creativity, teachers or the teacher presents a challenge and students design a solution or an innovation. Sila na yung gagawa, magdedesenyo kung ano nga ba yung mga solusyon na dapat gawin sa hamon na binigay ng guro. Yon. So, why integrate technology? Diba, andyan yan sa KRA natin, o sa portfolio natin, and even sa COT natin, technology integration. So remember, the technologies do not bring about revolution, but people do, right? People do. According to Denise Murray, director of NCELTR, Macquarie University.
So why integrate? So there are new questions about integration. Or how do students learn? And how can teachers help students learn better? So with the so why integrate? Why? Because it improves students' learning by creating better lessons. Yes, do you agree? Yes, of course, with the help of the technology. Increase the rigor of academics and the quality of learning. Stimulate curiosity and interest. Engage learners and motivate students. Yun. Kumbaga, parang namomotivate natin yung mga students to participate. So nagkakaroon ng engagement, participation through the help of technology because whether we like it or not, di ba? Nasa ano na tayo ngayon? O, yung ang dami ng makabagong teknolohiya. So, hindi tayo guro, hindi pa natin alam yan, pero alam na ng mga estudyante yan. So, pag ini-incorporate natin yan, ini-incorporate natin yan sa talakay natin, di ba? Lagi yang aasamin ng mga estudyante. Makikinig yan, mag-participate yan dahil yan ang gusto nila. Okay, yun. Improve how all students learn the content. So sa halip na ikaw yung magtuturo dyan, then why not let the students discover? O ito yung gawin nyo with the games, di ba? Yes, through the technology. Okay, yun. Differentiate instruction. Formative assessments with immediate feedback. And it also asks teachers, di ba? Technology integration asks teachers to teach in ways they were never taught using tools that were not invented when they were in school. Yeah. Lalo-lalo na ngayon yung mga seasoned teacher, yung matagal na nagtuturo, di ba? O, wala pa yan. Kaya yung iba nga, lalong-lalo na pag magre-retire na, ay, ayoko nang matuto. Bakit? Kasi para sa kanila, ay matanda na ako, parang mahina na talaga. Ayoko na ng technology, di ba? So yun. But then, yung mga bagong guro ngayon, mm yes. So, di ba, tiki sa technology. Yun. Teachers to be innovative, content-driven, and process-oriented to ultimately improve students' achievement. So we should be innovative. Okay, yun. Kailangan nating mag-isip, ano nga bang mga paraan? Paano ko nga ba gagawing masigla yung klase ko, yung talakayan ko? Yun. So the goal of technology integration is to use technology seamlessly in the classroom so that the technology itself is invisible in support of learning a standard-based curriculum. And employing technology provides a variety of new ways to learn and in the process fosters independent thinking, problem solving, and collaborative learning. So it fosters independent thinking, problem solving, collaborative learning with the help of that technology. How is technology used as a tool to enhance education? So it is used to communicate, collaborate, content engagement, organization management. Do you agree? Communicate. Dahil with the use of the technology, nakikipag-usap sila. Collaborate, nakikipagtulungan, di ba? O participate na sa mga paksang tinalakay, nagpa-participate. And then, nagkakaroon ng time management, organization sa kanilang mga ginawa, di ba? O gusto nila yan. O sige, magkakaroon kayo ng activity nito, ganito, ganyan, with the use of your cell phone or with your laptop or etc. So, gusto nila yan. Expand and maximize learning view, the favorite online resources. Yes, nahahasa rin ang kanilang kakayahan sa paghahanap ng mga datos, sila na yung magre-research, yun, mananaliksik. So, yun. So, the SharePoint site is to save the technology integration planning map
an enhanced lesson plan tool. So, yung magkakaroon ng technology integration planning map para mas madali. Diba? Pag nagkakaroon kayo dyan. Brainstorm a lesson objectives you teach and create one lesson plan for your idea. So the view is to tech-enhanced lesson planning map as guide. So yun, pwede nyo yan gawin dun sa classroom. Halimbawa, in one area like the Filipino department or English department, diba? You can do that. So you have to share, diba? O gagawa kayo ng technology integration planning map. O ito yung mga topics. Ano-ano kaya mga gagawin natin na magagamit natin yung technology sa mga paksang ito. So, yun. So, with that, magkakaroon kayo ng Tech-Enhanced Lesson Planning Map as your guide in teaching. So, as you go along the way, hindi na kayo mahihirapan dahil andun na. Okay, ganito pala. This week, ito yung gagawin ko. Sa paksang ito yung ipapagawa ko sa kanila. Ito yung gagawin ng mga estudyante. Okay? Yun. So what are the 10 integration tips, top 10 integration tips in ICT integration? Number 1 is to start with a lesson you are very familiar with and have taught. So pag nagbabahagi na kayo, doon kayo magsimula. Yung sa paksa na kung saan familiar na sa inyo. Para hindi kayo mahihirapan. Yun. So, familiar muna, yung mga paksang familiar sa inyo before bago kayo mag-focus ng learning objective. O ano na kayo yung mga topic? Halimbawa, it's noun. So, after that, what will be the learning objective? So, make it interactive and fun. So, gusto ko na halimbawa yung noun, matutunan ng mga estudyante with the help of the technology and then kailangan maging interaktibo. So, ito yung dapat kong gawin. Yun. And then problem-based activities will engage and make relevant for students. Siguro yung mga suliranin na kung saan may kaugnayan sa kanilang buhay. Yung mga sitwasyon na kung saan nakikita nila, nauobserbahan, para mas madali nila itong maiugnay din sa tunay na buhay. Mas madali sila o makapagbigay sila ng kanilang mga opinion, mga ideya, mga saloobin kung ito ay kanilang naranasan, nakikita, di ba? So, yun. Do it yourself first. See one, do one, teach one. So, kailangan, kumbaga, mag-i-experiment muna tayo. O ako muna. O gawin ko muna ito. O maganda kaya ito? Epektibo kaya ito? Yun. Build relationships. So, kailangan talagang magkakaroon ng isang magandang relationship with your group. Okay, yun. Talk about copyright often. Diba? Bakit? Para iwas plagiarismo. Yes. Napakahalaga niyan. Kasi hindi atin yan, iba yung may gawa. They have this, parang, kumbaga, intellectual property yan sa tao. So, sa kanila yan, kinuha mo, inangkin mo. So, that's plagiarism, right? So, yan. Dapat kayo mag-ingat yan. So, i-acknowledge kapag hindi talaga sa iyo. Then, know the standards, state, NETs, or the information literacy standards. Yun, lahat dapat malaman mo. Revise teaching styles to accommodate technology. Ito yung style ko noon. Ito yung estilo ko sa pagtuturo. Then you have to revise it now para ma-integrate mo yung technology. Magagamit mo yun. Adapt. Use peer observations and online video demonstration. Okay. Ito yung naobserbahan ko sa klase. Ito yung observation. May maganda doon sa kanya. Hindi ko yun nagawa. Gusto ko yun. So, gagamitin ko. O kaya meron kayong mga nahanap video demonstration. Okay, yun. Gagamitin nyo yun. Pwede, di ba? Yun. Para meron kayong matutunan. Marami. And then, tap into your students' creativity. Yun, alam nyo, yung mga estudyante natin, napakamalikhain talaga. So, kailangan natin yun, itap natin, okay, ito yung hilig nila. So, dito na pumapasok yung differentiated instruction, O, ito yung hilig nila. So, ito rin, may mga estudyante rin akong ganito ang hilig. So, why not, bibigyan ko sila ng ganito para magamit yun. Kasi yun ang hilig nila. So, kumbaga, malilinang yung kasanayan nila sa paggawa nito. Yung isang pangkat naman, ito naman, dahil sila ay mahilig nito. Diba?
maganda. So, those are the top 10 integration tips. So, ano-ano yung mga ICT integration natin sa pagtuturo? So, una yung tinatawag nating web quest, then the scavenger hunt on the blogging. Diba? WebQuest, ito yung pagsiyasat na gawain sa online. Paghahanap ng mga impormasyon sa www. Diba? So, yun. So, magbibigay ka ng site, ng link. Okay, ito, hanapin mo ang impormasyon na to. So, pagkatapos niyan, yung magiging output nila, ay gagawa sila, di ba? Gagawa sila ng, aalamin nila yung panimula, yung gawain, proseso, evaluation, at konklusyon tungkol sa paksang kanilang ginanap. So, yun ang mga bahagi ng web quest. Hahanapin nila doon, di ba? Maghahanap sila sa impormasyon na yun, sa paksa na yun. Pagkatapos, gagawa sila ng panimula. O ano kayo mga gawain? Ano yung gawain ipapagawa mo? Yung proseso, yung evaluation, at magiging konklusyon sa kanilang ginawa. Yung paghahanap. Scavengers hunt, di ba? Yan yung paghuhukay ng mga mahalagang impormasyon sa website. O, di ba? Mambasura. Pero dito, mambabasura sila ng mga impormasyon. Yes, tama. Yung mga impormasyon na kailangan nilang tuklasin tungkol sa paksang iniatas sa kanila. Then, blogs or blogging. O, marami ngayon, kahit nga guro, o mahilig sa vlog. So, bakit hindi natin yan gamitin kung yan ang kinahihiligan ngayon ng mga estudyante, di ba? So, ito ay isang interaktibong ugnayan sa pagitan ng guro at mga mag-aaral. It's an online-based na maaring mapaglagyan ng mga refleksyon, takdang aralin, o intergroup communication, di ba? So, mag-vlog kayo. Ano yung nagiging reflection ninyo sa paksang tinalakay natin ngayon? Okay, yun. And then, iba pa is like, yung iba pang mga online platforms like the FB, di ba? We can use that. The Messenger, o halimbawa, pag magkakaroon tayo ng meeting o may mga mahalagang announcement or may mahalagang mahalagang ibabalita sa kanila o kaya may mga concerns. So, we can use the Messenger or the FB, like, ipopost nila yung output nila. Halimbawa, paggagawa sila ng tula, ipost nila doon sa FB o ilan ang magla-like, ilan ang mag-thumbs up, mag-heart, at ano-ano yung mga comments ng mga friends nila. Okay, yun. And then, pwede rin yung TikTok, di ba? Uso na ngayon yan, yung TikTok. O yun. So, ganun. At syempre, lahat ng yun ay syempre may kaugnayan sa paksang tinalakay. Yun. And then, um, yeah, what are the obstacles to teaching integration? Syempre, hindi lahat ng lugar ay may computer, di ba? Yes, may mga lugar pa rin, lalong-lalo na nandun na sa malayo. Ewan ko kung may mga lugar pa rin na wala pang kuryente, ganun, tapos walang signal, so no access to computers or equipment. So that's the obstacles of technology integration. Mahirap talaga pag wala yan. Then lack of time, di ba? To learn, to plan, to organize, to search the internet. So, kailangan talaga dito, pag integration ng teknolohiya natin, kailangan dito ang sipag at syaga. Okay, yun. And then, no budget or high cost. Siyempre, lalong-lalo na pag walang mga wifi, walang internet connection, yung data lang, tapos mabagal pa. So, kailangan talaga yan ng budget. And then, the class size. Pag sobrang dami, kasi may mga ano pa rin ngayon, classroom na kung saan 60 to 70 students in one room, di ba? Hindi natin yan maiiwasan. Lalong-lalo na like yung pagkatapos ng Bagyong Odette, yung mga lugar na apektado o nasira yung mga classrooms, yung iba hanggang ngayon hindi pa naayos. Tapos, mas rami yung estudyante ngayon sa Departamento ng Edukasyon. Kaya yun, um, parang kukulangin talaga ng classroom so marami. Maraming estudyante sa loob ng isang classroom. So yun, pag gagawa tayo niyan, kailangan talaga, paano yun? Kailangan talagang planuhin kung paano yan, lalo-lalo na pag marami sa isang room. Then, preparing for standardized test. Yes. Then, lack teacher training. Ngayon, di ba, meron tayong mga, meron na tayong mga
webinar kahit na nang nagsimula yung pandemya, kahit walang face-to-face, so may webinar tayo. Tinuturuan tayo about technology, di ba? Ang dami na during and set and service training of teachers. And then set curriculum or standards. Technical problems. So, not really in the administration of machine. But there are technical problems na as we go along, di ba? Minsan pag set up pa lang natin, it takes time na. Okay, yun. The network down, syempre. O yun. Lalo na pag mag-brown out, wala talagang Wi-Fi, walang internet connection. Then the power, yun, brown out. Intimidating, like non-expert status, di ba? Pag hindi ka sanay talaga, yun na intimidate ka. Paano ba to? Hindi ko alam. O yun. So, yun. Iyon ang mga obstacles. Now, ibabahagi ko rin sa inyo ang iba pang estratehiya sa pagtuturo. At sana ito ay makatutulong man din sa inyo, lalo na in preparing your IELTS. Ayon sa mga salawikain, di ba? Sa salawikain ng mga Chino, according to, ano yan, John Dewey? Yeah, tell me and I forget, show me and I remember, involve me and I understand. So, kailangan talaga nating i-involve, di ba? Kailangan nating gawing interaktibo yung pagtatalakay natin para ma-involve yung mga estudyante para sa kanilang pagkatuto, madali ang pagkatuto at pag-unawa sa paksang pag-aralan. So, bago at pagkatapos, before and after. So, in math, So, like, example. So, 4 na daliri, 4. So, 4, pag una mong pinakita yan, 4, but they will start to 0. And then, kasunod is, when ipakita mo yung 10, so ang babanggitin na naman nila is 4, di ba? So, sasabihin ng guro na lahat ng numero ay nagsisimula sa 0. So, gagamitin ng guro ang 10 niyang mga daliri. Ito, sabay pakita ng mga daliri sa madla at isisigaw ang 0. Yan, 10 o 0, di ba? At ipakita muli ang mga daliri na iba ang bilang sa unang ipakita at ang bilang na dapat sasambitin ng mga mag-aral ay ang actual na bilang ng nauna niyang ipinakitang daliri na binibilang bilang 0. So, halimbawa ito, so ito yung unang kong pinakita, di ba? 4 yan. Pero ang sasabihin ng mga mag-aaral is 0. Bakit? Dahil sabi nga, lahat ay nagsisimula sa 0. So, 0. Kasunod, 4. Di ba? 4 yung pinakita ko kanina. So, pag dalawa, 2 itong ipinakita ko ngayon, so, ang babanggitin nila yung previous na bilang. Yun. Tapos, 2, then 1, and then 5. Di ba? Parang ganon. Nakuha nyo? Sana nga, di ba? So, yan. Lalong-lalo na pag sa mga maliliit na bata, doon sa elementarya, tinuturuan natin sa pagbilang para at least maano nila yung 1, 2, 3, 4, or 1 to 10. So, yun. Pwede yan. Sanayin natin sila sa pagbilang sa pamamagitan ng stratehiyang iyan bago at pagkatapos. And then, mga larong pantunog. So, tayo na sa music room. So, halimbawa, so sasabihin ng guro na pupunta tayo sa music room. Magdala ng bagay para mapuno ang bus patungong music room. So, guro ang unang magdala. Halimbawa, magdadala ako ng mikropono. O, di ba? Kasi music room, mikropono. And then, ano pa? Ano pang dalhin ninyo para makapasok kayo doon sa bus? So, yun. Magbibigay ng mga bagay o pangalan ng bagay yung mga bata, bagay, pagkain, kahit ano na lang yung sasabihin nila para makapasok sila doon sa music room. So dito, ito ay kumbaga maganda ito para sa pagtatalakay ng halimbawa mga pangalan, yan noun. 'Yun. So paano 'yan? Ano yung halimbawa para makapasok? So kailangan lahat ng bagay na dadalhin nila o pagkain o anuman ay nagsisimula sa SOFA syllables, di ba? Do, re, mi, fa, so, la, ti, do. So para makapasok sila. Pag ang salitang nabanggit nila or binanggit ay hindi nagsisimula sa SOFA syllables, then hindi sila pwedeng pumasok. Dahil, mag-isip pa kayo. So, ayun, hanggang makuha nila yung clue nga, ay, okay, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do pala. So, do, donut, re, relo, mi, mikropono,
Fa, family tree, di ba? So, sunata, o latigo, timba, at doktor. Okay, so yun. Sa simula, magwa-wonder yan, of course. Pero later part, makukuha rin nila yung clue. Okay, yun. And then, punta tayo sa beach. So, sasabihin ng guro na pupunta tayo sa beach, magpaalam ng maayos. So, magdala ng para makasama ka. Tapos, sasabihin ng guro, or So, lahat ng halimbawa, pag magbabanggit sila ng mga salita na dadalhin nila para doon sa dagat. So, kailangan magsimula ng or dahil yun, di ba? O, payong, yun. Tapos, pag wala iyang o so, hindi rin sila makasama. So, yun ang clue. Okay? Magdala ng sabon, parang ganun. Pero pag sinabing magdala ng pagkain, o wala, hindi sila pwede dahil walang dapat pagkain, parang ganun. Okay, yun. And then, bingo sa classroom. Yes. Ang bingo, ay nangangailangan din talaga ito ng sapat na oras. Tapos, I mean, kahit lang siguro konti lang, like, halimbawa, magagamit din natin ito sa pagtatalakay ng mga pangalan, pandiwa, o kaya yung mga pang-uri, di ba? So, yun, mga salitang naglalarawan, adjectives, verb, noun, ganun. So, ilalagay mo lang dyan. Pero, mahirap lang siguro kasi yung mga salita, kailangan mo pa kasing i-exchange yan. Kailangan talaga ang sipag dito. Yes, at oras sa paggawa ng bingo cards. At syempre, para mas gaganahan yung mga estudyante, magbibigay ka rin ng like award, di ba? Kung sino yung makapag-bingo. Tapos ipahula, yung mga salitang yan na nabingo mo, anong bahagi ng pananalita yan? It's a noun. Yeah, why? It's a name of a person, things, etc. Diba? So, yun. And then, yan ang halimbawa ng bingo, di ba? Sa letter B, yun. Sa I. Tapos, yan lahat, di ba? Kailangan mo yang ipagpalit, di ba? Exchange pa yan. So, kailangan talaga ang sipag sa paggawa niyan. Then puzzle. Ayan, puzzle, madali lang dahil pwedeng isang card, then ipa-photocopy mo na yan, di ba? Kasi yan lang, hahanapin nila yung mga salita, of course, with the clue na ibibigay ng teacher. Di ba? Halimbawa, yun ay ginagamit sa pagtingin ng mga bagay o mata o saan dyan ang mata, yun. So, titingnan nila. Pero yung bingo kasi ipapalit-palit talaga yung posisyon ng mga salita. So, yun ang masyadong mahirap. So, magbigay ng clue ang guro tungkol sa mga salitang kanyang pinahuhula doon, no? Halimbawa, so, bahagi ng katawan na ginagamit upang makakita. So, yun, sabi ko, mata. So, sisilan ng bigas, ako. So, yung mga salitang yan, hahanapin nila doon. Then, pagkatapos din, pwede mong itanong sa kanila, ang mga salitang yan na nabanggit ninyo, anong bahagi ng pananalita? O kaya pwede rin na mga salita na kung saan gamit ninyo halimbawa in social studies, yung mga lugar, di ba? So, yun. Then, yan. Alisin ang sixth letter upang makabuo ng salita. Isalin sa Filipino ang salitang nabuo. Sixth letter. So, sixth letter, hindi nangangahulugan na yung 6 na letra ang kukunin, kundi the literal na 6 talaga, the word na 6, di ba? Letters ang kukunin. So, pag kinuha natin yung 6, S-I-X, tapos L-E, T-T-E, R-S, di ba? Ang naiwan ay banana. Bananas. So, isa rin sa Filipino, mga saging. Yon. And then, what is citizenship, di ba? Social studies. Pwede din ito. Yan, magbibigay ka dyan. Ilalarawan nila o magbibigay sila ng kahulugan through the words na ibinigay mo with the pictures. So, yun. And then, bakasyon grande. So, isulat ng guro ang mga salita sa chart sa paraang pinaghalo-halo ang titik nito. Ang mga salita ay tungkol sa mga kagamitang dadalhin sa pagbabakasyon. So, ipabuo na sa mga estudyante ang mga salita at pagkatapos mabuo ay paggawain sila ng maikling kwento tungkol dito. Halimbawa, so ano yung mga dadalhin nyo pag kayo ay nagbabakasyon? O ano yan? So, ibibigay mo yan, mga salita. Mekara. Ano yung mekara? Ay, kamera. Yorad. Ano yung yorad? Radio. Bakit kaya kailangan dalhin yung radio? Bakit kailangan magdala ng radio? Bunsa, sabon, damit. Di ba? Gab is bag. Yun at iba pa. Then, ipabuo
ipabuo ito sa pangungusap. O kaya ay maikling kwento. Gagawa sila ng maikling kwento with the help of that words. Then summary. Ask students to provide a summary of what they learned last lesson or across the unit. Develop by asking for different styles. So like newspaper report, di ba? O pagbabalita, di ba? May mga apps tayo dito na kung saan na para talaga sila mga newscaster, magbabalita. Kayang-kaya yang gawin ng mga estudyante natin. Di ba? Sa activity pa lang yan, o magagamit natin social studies. Ma-integrate pa natin yan sa English, di ba? Halimbawa, with the use of their, like grammar, di ba? Or the noun, etc. Kung ano yung topic na ma-integrate mo. Tapos, yung sa kanilang creativity, di ba? Yung music, yung PE, etc. Ma-integrate natin. Kung napapansin niyo sa isang activity, ma-integrate natin ang ilan na subject area. Di ba? So, yun. And then draw me the answer. Like, show me the answer, except with drawing only. So, kumbaga, like magsasabi ka o maglalarawan ka, like show me what democracy looks like. So instead, nasasabihin nila kung ano yung democracy. Democracy is like blah blah blah. So kailangan nilang iguhit yun kung ano yung sagot nila. What is democracy for them? Iguguhit nila iyon. So it's good for the students who are skilled no kanang sa drawing. Yeah, yung mahilig sa drawing. Yeah, but yung iba rin kahit na hindi mahilig mag-draw, pero marili lang din ang kanilang kasanayan kasi mapipilitan sila, ay okay, ito ganito. Tapos pagtatawanan nila, ay tingnan nyo, hindi ako marunong gumuhit, stick na lang. Pero at least ipapalabas din yung ideya nila through drawings. So, then describe and draw partners. So, yung isa maglalarawan, iguguhit ng isa kung ano yung inilalarawan ng kaparehan niya. So, that's teamwork. Okay? Dahil, pag hindi yan na larawan ng maayos, hindi rin yan makukuha ng kapareha kung ano ang kanyang iguguhit. Then, yung mga sitwasyon o problema magagamit sa brainstorming, like sino ang pipiliin o maggunaw ng mundo na kagawa ng isang spaceship na makapagdala ng 10 tao sa ibang solar system na may planetang maaaring mabuhay ang tao. So, mamatay ang lahat ng iba pang tao maiwan sa daigdig. Ang problema, sino-sino ang 10 taong pipiliing isakay sa spaceship at bakit? Yun. So, dito na rin malilinang ang kasanayan ng mga estudyante na mag-isip, magbigay ng kadahilanan, di ba? At, syempre, yung parang malilinang dito yung skills nila of weighing things. Sino ba or ano ba ang mahalaga? Sino ang mahalaga sa kanila? Di ba? Pagbibigay, halaga din. Pagpapahalaga. So, mapasok din dito yung values, valuing. And then mga palaisipan, inihatid ng isang lalaki ang kanyang anak sa paaralang pinapasukan nang siya'y maaksidente. Namatay ang ama sa mismong lugar ng aksidente. Samantala, malubhang nasugatan ang anak kaya't ito'y dinala sa ospital. Nakita ng manggagamot na naroon ang bata at ito'y pagbiglang nagwika, anak ko, paano yan ipapaliwanag? So, yung doktor, ang ina ng batang aksidente. Yun, di ba? So, yun, parang mahahasa rin ang kanilang kasanayan sa pag-iisip, pag-aanalisa. Naglakad si Alberto sa gitna ng malakas na ulan nang hindi nabasa ang alinmang himla ng kanyang buhok sa ulo. Pero, dahil wala siyang sombrero, walang payong, walang anumang panakip sa ulo. Pero basang-basa ang kanyang damit at sapatos, paano nangyari ito? Di ba mag-iisip niyo mo si bakit kaya yung ulo niya hindi nabasa, pero yung damit niya, yung sapatos niya nabasa? Ano kaya ang dahilan? O bakit? Dahil kalbo si Alberto, kaya walang buhok na nabasa. Gusto ni Ginoo at Ginang Cruz at ng kanilang dalawang anak na lalaki na tumawid ng ilog sa tulong ng isang maliit na bangka na makapagdala ng 70 kilo lamang. So, bawat isa kina Ginoo at Ginang Cruz ay may timbang na 70 kilo samantalang ang kanilang mga anak ay 35 kilo ang bawat isa. Kasama rin nila ang kanilang aso. So, paano sila tatawid sa ilog na hindi lalangoy? Hindi sila pwede magkasabay lahat dahil yung bangka is, ang madala niya is 70 kilos lang. So, paano yan?
O yun, di ba? So mag-iisip na naman yung mga estudyante, ano na kaya? Ano ang gagawin? O ano ang gagawin nito? So, yun. Um, Doon na matutunan din ng mga estudyante yung paglutas ng mga suliranin. Yun. And then, pagpapayaman ng talasalitaan, halimbawa, inom, o, di ba? Sa pandiwa, sa verb, inom. Tapos, lalagyan ng mga panlapi. O, so, yun. Suffix, prefix, ganun. So, ano na? Yan, nag-inom, inumin, inuman, pinag-inuman. O, yun. And then connections. Ask the students to suggest a word. You can say a word that is related. So the next student says a word connected with the previous word. So pagdugtungin, ano? Yes. So players take turns. They are allowed thinking time, but can be challenged by any other player to explain the connection between their word and the previous word. So yun, connections. Carry it up. Hand out a set of cards that students have to sort into matching pairs. So the type of political system, example. Then the key example is like democracy, so Britain under Henry VIII, yun. Monarchy, Stalin's Russia. Okay, yun, at iba pa. And then, LTPG, larawan, talasalitaan, paksa gramatika. So may larawan, pinapakita, tinitingnan doon, ano kaya iyon? So, unos, bagyo, kumikilimlim. Kasi, di ba, yung base sa larawang nakita. So, pag ganun, may lubog, baha, sakuna, yun. Ang paksa, siguro paghahanda sa ulan. Kahalagahan ng ulan. And then, gramatika, nasa kontemplatibo ng pandiwa at pagnay. Downplay, sa English to. So, blank is like a blank because, so, first blank is for the topic, concept, etc. Then the second blank is for the random noun. Like photosynthesis is like a road because, yun, magbibigay din sila ng dahilan. Then pet peeves chart. Sinusuring pahayag, kamalian ng pahayag, pagwawasto, di ba? Dito nalilinang yung mga kasanayan at kakayahan ng mga estudyanteng sumuri. Saan nga ba sa pangungusap na yan ang mali? Ano ang mali? Bakit mali? Ano pala ang dapat? Yun. Lumakad ng paluhod ang matanda sa bakuran. So, ang mali, yung gamit ng nang, di ba? NG, hindi wasto ang gamit dito. O, ano ang dapat? Dapat NANG. O, batayang pambaralila dahil ito ay nagsasaad ng paraan. So, adverb of manner. Yun. So, ang tama, lumakad ng paluhod ang matanda sa bakuran. Di ba? Sila mismo ang nakapag-discover niyan. Sila ang didiscover. Paano nga ba natin ito itutuwid? Paano nga ba gagamitin? Alin ang mali dito? Yun. And then, i-connect mo ako. Like mga conjunctions. Yes, conjunctions pangatnik. Kung sapagkat ngunit kaya o. Kung maaari lang ako kumain ngayon, ako ay kakain sapagkat kanina pa ako nagugutom. Ngunit nagpapaliwanag ang aming kuro. Kaya tiisin ko muna ang aking gutom. O, di ba na-connect natin? O, ilang conjunctions? 4. O, dagdagan pa natin ng 4 na conjunctions. So, bubuo na sila, di ba? Parang bubuo na sila ng talata nito. Kung maaari akong kumain ngayon, ay kakain sapagkat kanina pa ako nagugutom. Ngunit ako ay kailangang makinig sa aming talakayan. Kaya tiisin ko muna ang aking gutom. Gayunman, hindi ko na matiis ang sakit ng aking sikmura dahil hindi ako nag-almusal kanina. Kaya palihim kong kakainin ang dala kong tinapay sa aking bag kapag tumalikod ang aming guro. Yun, na-connect natin ang 8 panatnig. May connection yung bawat pangungusap. And then, ang pamilya ng kung. Kung pwede lang kitang, yun, kung pwede lang kitang hawakan sa kamay, hahawakan kita. Kung maaari lang kitang iduyan sa aking mga bisig, iduduyan kita. Kung sakali bang, o kung sakali bang sabihin ko sa iyo ang mga ito, papayag kaya? Iyon. Kung bibigyan mo lang ako ng pagkakataong ipadama ito sa iyo, pagbibigyan mo ba ako? Diba? So, yun. Then sentences. So magbibigay ka ng mga salita dito, tapos ipabuo nila kung anong pangungusap ang mabuo nila out of these words. Songwriter, mga estudyante natin ngayon, mga malikhain. Makalikha talaga sila ng mga awitin, sarili nilang compose.
Yes, sarili nila na makalikha sila ng mga awitin. So, dapat malinang din yan. Then, pantigan. So, lalong-lalo na sa grades 1 to 3, magpapantig or sa elementary, kao, dalawang pantig, kama, tatlo, kasama, apat, lima, anim, o doon, magbibigay sila ng mga halimbawa ng salita na may ganong bilang ng pantig. Then now showing. So, iba't ibang poster na tila poster ng pagpapalabas ng pelikula sa sinihan. Doon, idudugtong So, ipapakita yung mga poster. So, parang sasabihin nila, ikukwento nila iyon. So, doon, masasabi nila, para na sila nanonood sa pelikula. And then, pagkukwento. So, magkukwento ka, tapos ito yung isasagot ng mga estudyante. Halimbawa, pag narinig nila ang salitang Eva, so, sasagot sila ng hi, Adan, hello, tao, wow, wowie, ganon. So, magkukwento ka, halimbawa, noong unang panahon, pagsabi ng panahon, sasabihin nila or aawitin nila, maala-ala mo kaya, iyon. Wala pang tao, wawawi, sa panahong iyon, maala-ala mo kaya. Okay, ganon, di ba? So, ganon yung pagkukwento. So, malikhain. And then pagtuturo ng mga tayutay o tayutay, sabi nga nila, ano ang tayutay? O ano nga ba? Si tay nadapa, pinatayo. Tay, tayo, tay. O yun. Di ba? Biro lang yun. So figure of speech, syempre. Paano natin ituturo yung mga tayutay para maging masigla, interaktibo? Di ba? Yung talakayan. So halimbawa, pagkakaroon ng singing bee. Di ba? Yung mga Pinoy mahilig talaga sa awitin. Yes, so kailangan natin yang gamitin, 'di ba? Para malinang yung kanilang kasanayan at yung kakayahan. Okay, halimbawa, yan. O, Sinta by Ages. So, pag-ibig ko sa'yo, tunay at totoo. So, maaring aawitin yan o ipaawit mo yan. Maaring ang teacher ang aawit, tapos magdadagdag ng mga, kung ano yung mga blanco dito, idadagdag nila yung mga salita, o kaya yung mga estudyante mismo ang aawit. Para mas maganda. Kasi yun ang gusto nila, di ba? Pag-ibig ko sa'yo, tunay at totoo. Ano ang sagot? Sintamis ng wine, sintatag ng sunshine. Tapos titingnan pag tama ba? Tingnan natin, yes, tama. Di ba? Sasabihin na, yes, tama ako. Sintamis ng wine, sintatag ng sunshine. Tapos ipapaliwanag mo, sintamis ng wine, sintamis, anong uri ng tayutay o pagtutulad? Sintatag ng sunshine, pagtutulad. Bakit? Dahil may ganito, ganyan. Okay? So, yun. And then, tunghayan mo sana ang blank langit ng puso ko o ang pag-ibig mo, sinta. O ano? Aking pagsinta. O yun na naman. Tumpak. So, sino yung maka-perfect? Pwede mo ring bigyan ng gantimpala o ikaw, nasa sayo na yan. Diba? Then, tadhana. Ba't di papatulan ang pagsuyong nagkulang? Tayong umaasang ano? O yun. Hilagat kanluran, hantungan, o anong uri yan ng tayutay? O, di ba? Mas maganda, interaktibo. Yan. At iba pa. So, ganun yung isa sa mga paraan ng pagtuturo ng tayutay. Yun. O, kasabay ng ulan, bumubuhos ang iyong ganda. Kasabay rin ang hangin kumakanta. O, kumakanta, ano yan? O, pagsasatao. O, bakit pagsasatao? O, yun, di ba? So, yun. Then, sa higher grades, lalo-lalo na pag pananaliksik. O, sino ang pipakain sa pating? Itatanong. So, ito ay ginagamit o gagamitin mo ito, maaari mo itong gamitin upang malaman kung sino nga ba sa bawat miyembro ang may ginawang pananaliksik. Sino sa kanila ang tumutulong, di ba? O nagbibigay ng malaking contribution. Bakit? O, di ba? Dahil pag titimbang-timbangin nila yan, malalaman mo sa pamamagitan ng sumusunod na tanong kung sino talaga ang gumawa o sino ang tumulong at sino ay hindi. Halimbawa, kung pupunta ka sa isla na kasama ang miyembro ng iyong grupo upang gumawa ng pananaliksik, sino ang ayaw mong mawala? Siyempre, ang isasagot niyan, yun yung, halimbawa, yung leader nila. So, yun yung taong may naibigay na malaking kontribusyon o ambag sa kanilang pananaliksik. So, yun yung gumawa. Yun. Kung
kung sakaling may dumating na pating at gutom, sino naman sa mga miyembro ang iyong ipapakain? O syempre, sasagutin nila, yun yung mga miyembro na walang gamit. So wala lang, hindi nakilahok, walang ginawa. At sino naman ang gusto mong makasama at matira sa isla upang matapos ang pananaliksik? So ito yung mga tao o mga mag-aaral na yes, yung may kakayahan talaga, yung mga tumutulong, nagsisikap upang matapos yung pananaliksik. And then creative. So, yan, you have 10 minutes to write creatively. What you must write include these 3 key terms from the last lesson. So, yan. So, gagawa sila ng ano ba? Tula or pangungusap. Basta masali iyang mga salita niyan. Previous lesson. So, maaaring gamitin ito bilang balik-aral. Then what if poetry? So what if bridges had families? What if theirs had rights? Trees had rights. What if colors were numbers? So what if? So they have to do their own ano. So that initial responses must be turned into a poem with a question as the title. So what is the title? What if? Diba? So yun. Then gagawa sila ng tula. Pagtuturo ng talambuhay gamit yung Facebook. Syempre gagawa sila ng kanilang ano, profile. Sa profile nila doon, may papakita yung talambuhay nila. Gagamit ng sampayan, so sasampay, may mga guhit na parang mga damit na isinampay, tapos bawat damit, lalagyan nila kung ano yung nangyari nila, like kailan sila isinilang, sino yung mga magulang nila, ganun, and so on and so forth. Picture power. So mula sa larawan, bubuo ang klase ng kwento. So tulad din kanina, no, yung mga kwento, bubuo sila, ay may mga larawan, bubuo sila ng kwento. Ibabatay nila yun kung ano yung ipinakita. Balita, editorial o panghulong tudling. So dito nalilinang ang kasanayan sa pagbibigay ng opinion. Yes, may angkop sa pagtatalakay ng iba't ibang bahagi ng pananalita. And then, dito din natin ma-integrate yung sa aral pan pa rin. Beauty contest. Sa beauty contest, ang dami nating ma-integrate na subject nito. Ang daming paksa. English, sa arts, sa personal development, yung mga costumes nila, halimbawa pag-aawit sila or sasayaw sila, di ba? So andun at iba pa, yung sa question and answer kung ano talaga ang paksa, ano yung subject talaga. And then, tandaan, so yun lang ang mga strategiya na ibabahagi ko sa inyo at sana yan ay makatulong sa inyo ng malaki. Okay? Yes, so sa pamamagitan ng mga stratehiyang yan, naway magiging interaktibo yung pagtuturo ninyo, di ba? Gamit ang iba't ibang strategiya. Huwag tayong gumamit ng isang strategiya na lamang tapos pabalik-balik. Ang daming strategiya talaga. Yun. So remember that education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it, according to Malcolm, di ba? Yun. So yes, the passport. Kasi yun, sabi nga, ang knowledge is the only treasure that we have, di ba? Yun lang ang tanging maipapamana ng mga magulang natin na kung saan hindi mananakaw ni naman yung pera, mawala, mananakaw, yung iba pang mga kayamanan, ano? Pero yung kaalaman natin ay hindi mananakaw ni naman. At yun ang pinakamahalaga. Okay. So kaya dapat na sa murang edad pa lamang ay tuturuan na natin ng maraming bagay ang mga mag-aaral natin. Lilinangin natin ang kanilang kasanayan. Huhubugin natin ang kanilang pagkatao upang sila'y lalaki ng maayos, di ba? Magkakaroon ng magandang buhay. Okay. So, yun lang ang maibabahagi ko. That in all things God may be glorified. Thank you for watching. God bless.